Ang problema nito, sir, halika dito, patayin mo na yung makina. Ito, Innova. 90,000 pa lang tinakbo. 90,000 mahigit o eksakto? Mahigit, huwag mo munang takpan. Oo. Mga 92 yata na eh. Ang problema mo, sir, ilang linggo bago magdagdag ka, ilang linggo? Nasa low level siya, dinagdagan ko ng 1 litro. 1 litro, ilang linggo lang yon? Mga 3 linggo. 3 linggo, nag-low level ulit. Low level ng konti. Bumaba ng konti. Bumaba ng konti. Aha. Pero matagal na nangyayari yan. Kasi hindi normal yung 3 linggo. Dapat kung bababa man yan, sa mga turbo engines kasi, at least 4 months or 5 months or 4,000 kilometers, 5,000 kilometers, doon ka magbabawas mga kalahating litro lang. Sa'yo, 3 linggo lang, 1 litro. Malakas yun. Hindi naman siguro 1 litro kasi Oo. mataas na nung nasa pantay yung level. Ngayon, kulang pa rin. Oh, Pero- kulang pa rin. Ito, papakita ko sa iyo ha. I-start mo nga ulit, Christian. Tapos, papakita natin kay sir yung talsik ng langis. Yan, tignan mo yung camera ko, nagkalangis pa oh. Ha? O sige, start. At bibidyo natin. Okay, naka-start tayo. Ayun yung may-ari. Sige, re-revolution mo. At papakita natin kay sir na yung langis ay galing sa turbo kasi tanggal yung breather hose natin, no? Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Yeah. Sige, sige lang. O, yan na, oh. Okay na yun. Dito, wala. Ngayon, Tanggal na to sir. Yung sir, yung revolution natin na yon, isipin mo na lang na umakyat ka lang dito sa Antipolo mula doon sa Tikling. Anong karaming langis na ibubuga nun? Pupunta yun sa intercooler. Kaya nauubos ang langis mo. Kaya siya bumababa. Para hindi yan tumalsik ang langis, alam mo kung anong dapat natin gawin, sir? Huwag mong paandarin. Napatawa si sir. Kasi pag nirevolusyon mo, tumatalsik yung langis galing sa turbo kasi may supply ng langis yan doon eh. Di ba? Oh. Saka yan, tignan mo, umusok na ng husto rin. Usok na yan, blow ba yan, diesel eh, talagang ganyan. Basta importante, walang talsik dyan sa dipstick. Oh, doon sa dipstick. Sige nga, iangat mo nga kung may talsik sa dipstick. Pusok lang. Usok lang. Parang sir. Ha? Ay, malakas na rin. Oh. Oh. Kanina Ha? wala. Pakita mo nga, pakita mo nga. Oh. Ay, malakas din kami rin. Nililiwa. So yung makina mo, kandidato. Kandidato sa overhaul. Ano bang langis na nilalagay mo dyan dati? Yung Amsoil ngayon. Hindi, yung dati. Yung Yung Amsoil, dati. magandang langis yan. Pero yung dati, Iba-iba sir eh. ano yung paiba-iba? Yung- Bigyan mo nga ako ng isang brand. Castrol, Okay, ano pa? ano pa? Tinanggal mo. Yung Toyota ang tatak. Okay. Ilang buwan ka bago mag-change oil? Mga 6 months sir. 6 months. Gaano ka ba? Ano ba to? Automatic, manual? Automatic po. Automatic. Paano ba kayong magmaneho? Yung asawa ko lang nagmamaneho sir. Dandahan lang yun. Dahan-dahan lang din. Tapos, Pasig lang. ang tinakbo ilan? 90. Brand new nyo ba nakuha to? O, ibig sabihin, walang binago sa tinakbo, no? Wala po. Oo, yun, hindi ko, yung mga langis na ginamit mo, magaganda yun eh. Yung sinabi mo. Tapos every 6,000 kilometers, mag-change oil ka. Mga 6 months. 6 months. Mga ilang Mga kilometer yung... 10,000. So gamit na Kasi gamit. Araw-araw sir eh. Oo. So, yan yung epekto nung mag-change oil ka, 10,000 kilometers. Sakto yon. Hindi mo binilang yung traffic. Na matagal ka nasa traffic, umiikot ang makina mo, hindi tumatakbo. Hindi na. Oo, baka nagpapahinga ka pa minsan pag may hinihintay ka. Siguro pag sinusundo nung anak ko, matagal Oo. maghintay mga 30 minutes. O, 30 minutes na umaandar. O, yan. Yung sinasabi 20 natin eh. minutes. 30 minutes waiting. Pati nga transmission yan, darating ang panahon, bibigay na yan. So sir, itong makina mo,
pati doon sa turbo may problema, bumubuga ng langis, tapos doon sa dipstick, malakas din talaga ang buga ng langis. Ang paraan lang diyan talaga, i-overhaul yan. Kasi yung buga ng langis doon sa dipstick, galing yun loose compression yun, yung compression na bumababa doon sa crankcase, Maangat. yun nagtutulak doon sa langis para umano diyan. Lumabas diyan sa dipstick, pati yung usok doon sa breather. Ngayon sa turbo naman, ibang kaso sana yan. Kung nung tinanggal natin yung sa breather, bumubuga pa rin siya. May tama rin ang ano mo, Turbo. ang turbo mo. Ngayon, dahil doon sa matagal kang nagche-change oil yung interval mo, lumalabas to siguro, kung 10,000 kilometers, siguro 15,000 kilometers bago ka mag-change oil. Yun ang total niyan. Kasi kung may 30 minutes ka na waiting, tapos traffic, malaki yun. So sa nakita po natin, talagang ano yan, Kahit matagal na. general overhaul yan para mawala yung mga ganyang issue. Ngayon, hindi mo na to magagamit ng ganon kasi yung langis mo tumatapon doon sa turbo, pumupunta sa intercooler, maubusan kang langis. So yun yung issue niyan. Yung blow-by, pwede mo pang pagtiyagaan yan, bilan mo muna ng turbo. Kasi yung blow-by, wag mo lang yung doon sa tilamsik ng langis sa dipstick, wag lang namang tanggalin yung dipstick, hindi naman titilamsik yan. Pero yung turbo, kung gusto mong magamit pa yan, turbo ka muna. Turbo muna. Pero hindi na healthy ang makina mo, sir. Kasi may tilamsik na saka malakas na usok. Pero kung pang sundo-sundo lang, palitan mo yung turbo para hindi tumatapon yung langis sa intercooler. Yun lang ang maire-recommenda ko, sir. Okay? Turbo lang muna po. Kasi mahal ang mapyesa nitong GD engine na to. Yun naman, nakita natin talagang tumatalsik yung langis, binubuga ng turbo, turbo ka muna. Hindi kasi ako nagre-repair niyan kasi yung mabibili mong repair kit niyan, China Ayoko, magbaback job lang. Bili ka ng surplus na Japan, doon sa mga kakilala natin, yun naman pag dinala dito at ganyan din ang sitwasyon, ganyan din ang kondisyon, ibabalik natin. Ganon yon. Ayoko magtiwala doon sa mga sa mga repair kit ng turbo. Okay, sir? Sige po. Yun muna, pag-isip-isipan mo muna, magnilay-nilay ka muna dito habang narito ka sa ating parking area. Ano to? Bigla na lang nagkaganyan? Opo. Mga ano po yun mga December, first week ng December. Una ano pa lang, timing pa lang, parang gumagano'n pa lang. Oo. O, tapos nung ano naman po, nung after a few days na, lumalala na yung tunog. Oo. Ganyan naging ganyan na. Pero Okay. pag ano naman po, pag arangkada, Wala. wala naman, napakatahimik. Nakaarangkada na. Lalo na po pag expressway, naka ano yan, Patayin. tumatahimik yung makina. Ganito muna gawin natin. Gusto ko kalasin muna yung harap. Sige po. Kalasin ko muna lahat yung mga pulley, yung mga tensioner, lahat yun. Tapos, paanda rin natin. Pag nawala yung ingay, wala sa makina. Pero pag may ingay pa rin, makina yun. Sige po. Di ba, Peter? Haring June. Kalasin muna natin yung belt. Saka natin paanda rin. Pag nawala yung ingay, ang problema, yung mga pulley. Mga pulley tensioner. system. Oo, yung sa aircon din. Kasi si Nissan, ganyan talaga siya ma-blow by talaga eh. Opo. Si Terra, yung pickup, Navara, ganyan talaga siya. Kaya lang itong ingay na to, parang nasa labas eh. So, parang Oo. humahalo lang siya dun sa tunog Oo. ng makina. Kakalasin lang lahat yan, tanggalin yung belt, paanda rin natin, sandali lang. Pag nawala yung ingay, sa mga sa mga pulley nasa Opo. labas. Oo. Pero pag may maingay pa rin, makina na yun. Sige po. Ganun muna kuya. Sige. Sige, yun muna para hindi magastos. Oo nga. Hindi na baling kami muna maghirap. Para lang hindi instant na overall na yan, hindi ganun. Hanapin muna natin. Total may doktor po kayo, yung asawa nyo. Misis ko lang. Misis nyo. Oo. Diyan sa may dalig. Ay, diyan po ba? Oo. Kailangan namin ng tulong nyo. Kasi Bakit? kailangan namin ng x-ray sa business permit. Sige. Ayun, meron na tayo. May tutulong na sa atin. Kailangan namin. Ayun,
Asikasuhin ka agad to. Balik mo muna yan. Yan. Kinalas-kalas na muna namin kasi ang instruction ni Kuya Otorans, kalasin muna itong mga to, papaandarin natin yung makina ng hindi umiikot itong mga nagbibigay ng load sa engine. No? May tensioner, may bearing ng alternator, bearing ng aircon, pulley ng main pulley, tapos ito, water pump. So nagbibigay yan ng bigat din sa makina kapag umiikot eh. No? Yan yung tinatawag na parasitic loss. Yung parasite maliliit lang. Yung naibibigay niyang load doon sa engine. Pero kapag ka nasira, umiingay. Akala ko nila makina na talaga eh. Makina. Oo. Katok, no? Katok. Oh, parang katok yung tunog eh. Paano kaya kung sa iba ka nagpagawa? Ay nako baka 100,000 na ang ano. Pero may blow-by talaga, malakas, no? Oo, may blow-by malakas yung naman. blow-by. Pabayaan na muna natin yung blow-by. Nagagamit naman eh. Basta hindi magtatapon ng langis. Hanggat maaari, yun ang antabayanan natin. Pero ito mga kapatid, pinatanggal na nga natin lahat yan. Nakita na ba, Glenn? Okay, pinakalas na muna natin. I-start natin to. Kanina, napakaingay ng engine ito. Ayan, nasa vlog ko sa umpisa. Tapos ngayon, papaandarin natin. Tanggal yung belt, tanggal yung clutch pan, paandarin natin. Pero sandali lang. Kasi baka mag-overheat. No? Pati yung alternator natin, hindi gumagana yan. Baka magkaroon tayo ng problema. Sige, paandarin mo. Pakita mo, Glenn. Walang ingay. Parang bago. Oo. Nawala na yung ingay, yung kanina. Ha? O ito mga kapatid ha. Paririnig ko sa inyo yung ingay kanina. Ayan, pakinggan nyo. O eto na ngayon. Wala nang ingay, lapit mo yung camera. Hindi nga lang umiikot yung lahat ng mga pulley doon, pero yung main pulley umiikot yan. Okay, wag na natin pagtagalin. Baka uminit. Patayin mo na. Ayan. Hindi kasi nagsisirculate ang tubig noon dahil tanggal nga yung belt natin para paikutin niya yung water pump. Kaya mag-overheat yan. Hindi pwedeng pang matagalan. Kaya yon, kuya, solve ng problema mo, hahanapin ko lang kung alin dyan. Pero ang sabi ni paring Jun kanina, yung compressor daw? Pulley? O sige, ibaba natin yung compressor. Ay oo, magaspang! Ito, halika, pakita mo, Glenn. Ikot pa lang, ramdam ko na yung pulley, yung bearing ng pulley ng compressor. So, yan, hindi nangangahulugan nang may sira yung compressor. Yung bearing lang niya na nakakabit yung pulley. Kaya kung hindi umaandar ang aircon, hindi naka-engage yung clutch, ikot lang din na ikot yun. Kaya maingay pa rin. Kaya pag nag-aircon ka, maingay pa rin. Pero minsan pwedeng mawala eh. Tama, nawawala nga. Nawawala kasi naka-engage eh, mabigat eh. Okay. Pag naka-engage yun, mabigat. Minsan nawawala yun. Pero pag hindi ka nag-aircon, maingay. Oo, kasi umiikot pa rin yun. Kaya pag larga biyahe ko, Oo. tahimik. Tahimik. Tahimik, Sayang na naman to. Sayang. Kikita sana ako ng malaki. Pero dahil dyan, tutulungan mo kami. Sa x-ray nila. Kasi nag-renew ako ng business permit. Kasama sa renewal ng business permit, ipapa-x-ray ko lahat ang empleyado, ang mekaniko. Ang mahal nun. Ang dami nila. Buti na lang, ang Mrs. ni Sir ay doktora dito sa natin dito, District Hospital. Ayun. Doktora ano po? Bernardo. Doktora Bernardo, asahan niyo po kami diyan, kasama namin si Sir. Aayusin lang muna namin yung problema ng iyong service, ng iyong Nissan Terra. Compressor pulley lang, compressor bearing lang to. Madali lang to, may nabibiling isang assembly niyan kay Rotec, kaya buo na, wag na tayo magpalit ng bearing. Yung isang assembly na ng clutch ang bilhin natin ha. Wag na magpalit ng bearing para talagang eksakto sigurado. Pati yung clutch sa coil nun, palitan natin. Ha? Mura lang naman yung kayang-kaya ni Kuya yon. Okay, mga kapatid, ayan, sa dami po ng mga binablogs ko dito, yung mga ganitong problema, hindi ko yan pinapalaki. Hindi tayo gumagawa ng mga pagkakakitaan. Di ba? Hindi tayo naninikit na kung ano yung makikita, tinitikitan. Naku, nangyari po sa akin yan. Dito, tinikitan ako. No? Hindi naman ganun ang purpose nila. 8,000 pesos. Oo, meron daw langis na nakakalat. Saan ka ba naman makakakita ng talyer na walang langis? No? Ayan, kaya mag-iingat po tayo sa mga ganyang klase ng tao. Dito po, hindi po mangyayari yon. Ang dami ko na pong mga binablog dito kanina, pati yung Subaru doon, pati yung Innova, yung sa una.
na dito sa vlog ko, pinakita natin yung problema. Wala tayong itinatago ng mga pandaraya. Yan, bawal na bawal po dito yan sa Autoruns. Ito, puli lang yan, pero ang pakiramdam mo talaga kayo na katok makina, ano? Oo, ganun po eh. Ayun. Munti ko na ibenta eh. Wag. Puli lang yan. At si Nissan, si Terra, si Navara, Calibre, prone sila sa blow-by talaga. Aba. Prone sila sa blow-by. Kaya tiyagain mo na lang muna yan. Mga kapatid, update lang po doon sa Starex nung taga Sydney, Australia. Nasa Sydney na siya. Kaya papakitaan ko na lang siya ng video. Ito po, sinampan na namin yung makina. Binubuo na ni Paring Jun. Kaso, galing ako doon sa Nissan Terra. Ayun, napakita mo nga yung may-ari. Ayun, oh. Galing ako doon. Sira yung bearing ng pulley ng compressor. Hinawakan ko to. May ingay din, oh. Oh. Ipadamay mo na to, Nel. Pagbili niyan. Oo. Isang set din to. Kung meron, pero kung wala, bearing lang yan. Sigurado meron yan. Saka yung mga dito, Paring Jun, baka may mapansin ka pa. Palitan na natin kasi ang hirap mag-repair sa Starex eh. Napakasikip eh. So hanggat maluwag, palitan na natin lahat yung pwedeng palitan. Ito ay wala na rin to, oh. Tingnan mo. Oh. Wala na rin. Hira. Oh, ayan, humihinto, oh. Hinto ko sa'yo. Oh, humihinto, oh. Oh, dapat ayan, dapat ganyan, oh. Oh, tingnan nyo to. Oh, humihinto, parang nakapreno. Oh, itong dalawa, okay pa. Pero ito, wala na rin to. Ayan, ingay, oh. Ingay, oh. Tingnan nyo po, ha. Oh. Oh, ingay. Dito. Oh, palitan na natin. Ito, maingay din. Oh, palitan na rin natin. Malaki na kinita niyan. Oh, palitan na natin. So yun mga kapatid, ang kagandahan kapag talagang in-overhaul mo, lahat napapalitan. Kaya lang minsan nagtataka yung iba, bakit ang estimate mo sa overhaul ganito lang? Bakit dumami? Kasi nga po ito, hindi naman to part talaga nung engine na in-overhaul natin sa loob. Ito, nasa labas na yan, pero kailangan din talagang palitan. Kailangan bumili, kailangan gumastos para po mas magiging okay talaga ang inyong mga makina. Kaya ganun po ang nangyayari. Minsan kapag nagpa-general overhaul kayo, lumalaki po talaga yung gastusin. Yung mga hose nito, Paring Jun, palitan na rin natin yung mga hose para wala tayong magiging problema. Mga kapatid, maraming salamat sa pagtitiwala nyo po kay Autoruns, sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe po, pakilike ang aking mga videos at pakipindot na rin po yung notification bell. Maraming salamat sa inyo. Mga gwapo ko po kami, Okay, magandang hapon po sa inyong lahat.